Hello, good morning to all my mountain friends there in the Philippines, especially in Isulan, Tacurong, Coronadal, and General Santos City. So, ayan. So, ngayon, sobrang lamig talaga. Pupunta kami sa trabaho at kung makikita ninyo, halos wala na kayong makita. So, if I am not mistaken, it's 7:30 or 8 a.m. na yan in the morning. So, inayos ko na rin yung mga baon namin papuntang trabaho at binuhat na ni boss. Yan, si boss na laging nakayuhom. So, kailangan mag-seatbelt tayo bago tayo umalis. At, siguraduhin natin na huwag tayong laging yumuhom. Si boss nakayuhom. So, ayan. Sobrang lamig talaga ng araw na yan, guys. Dahil kung makikita ninyo, sobrang foggy siya. Pagdating sa bahay kung saan namin pipinturahan yung bahay, ano daw ang gulo. So, pagdating doon sa bahay ng pipinturahan namin, ayan agad yung nakita ko. So, hindi ko ina-expect na malaki pala yung pipinturahan. Akala ko ay isang kwarto lang, ganun. Maliit na sala lang. So, pagdating namin ay binidyo ko agad. So, yan yung itsura ng bagong gawang bahay. So, kung may nakikita kayong parang puti na yan na nasa gitna ng mga walls, yan yung mga plaster. So, naghanap kami ng masaksakan at yun nga yung puti na yun. Doon kami maglalagay ng saksakan. So, ayan, dinaan namin sa bintana yung aming extension wire at nilagay na namin doon. At nagtalo sila kung bakit may nagsaksak. So, ayan, ang gagawin namin una is lalagyan namin ng filler or masilya yung mga pinag-martilyuhan or ano bang tawag doon? Basta yung may mga pako, guys. So, kung napapansin niyo, magaling na ako magtagalog ngayong araw dahil may nag-request na magtagalog daw ako ng maayos. So, yan. Dahil nga maraming butas, ay talagyan natin ng masilya lahat ng mga butas. So, di lang masilya, lalagyan din natin ng gapping yung frames, yung between frames and architraves. Yung puti na yan, guys, sa right side, tsaka yung dilaw. Ayan, hindi yan sila magkarugtong. So, lalagyan din natin ng gapping yan. So, iba yung ginagamit na gap, iba yung masilya. So, tinanggal pala ni boss yung mga pintuan para malagyan din natin ng filler yung mga pagitan ng pintuan. Ayan. So, yan na yung itsura nung pinag-filiran natin or minasilya natin. So, after nyan, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng protection o lalagyan natin ng plastic or papel yung bintana para hindi natin siya madumihan o malagyan ng pintura. Sobrang dami ng finiliran natin, guys, dahil hanggang sa taas ay kailangan natin lagyan. Pati yung mga nakita niyo skirting, yung nasa baba ng wall, lalagyan din natin ng filler yan. So, pagkatapos nating i-filler, kailangan na natin siyang i-sanding. Ayun. So, naglalagay yun si boss ng mga protection sa bintana. So, ayan. Ayan na yung pagsasanding, guys. So, kung mapapansin niyo, may plastic na yung bintana natin para hindi na siya madumihan. So, pagkatapos nito, pag nasanding na natin lahat, ang next natin gagawin ay lilinisan natin yung mga alikabok na ayun na naipon dahil sa pagsasanding. So, after malinis, ay lalagyan na natin ng gapping yung pagitan ng mga frames, architraves, pati yung skirting. So, yan yung puti at saka yung dilaw, yung pagitan yan. Pati yung nasa ilalim ng wall. Ayan, yung skirting yan. Makikita niyo dyan. So, tapos na namin siyang ma-primer. Ayan, na-primer na. Nalagyan na din ng
Gaping yan, nalinis na. Kung mapapansin ninyo, yung ceiling ay na primer na first coat at na second coat na yan. So, all done na yung ating ceiling. Ang next natin gagawin ngayon ay magla-light check tayo dyan sa mga frames ng door and sa mga window frames. Titingnan natin kung may mga tama. So, kung meron tayong makita, ay lalagyan natin ng filler ulit at isa-sanding at ila-light check ulit. So, pag okay na ang lahat, ay isprayhan na natin yung ating frames, door frames, and window frames. Pag na-spray na, ay aalisin na natin yung protection. Pwede namang hindi alisin, pero inalis lang dahil nilagyan ng tape ulit for cutting. So, tapos na namin spray yung mga frames, mag-roller na kami ng wall. So, habang nag-roller ng wall si Bossing ay tinignan ko muna itong mga construction workers sa labas. So, kasi gumagawa sila ng tawag dito, ng fence. Tingnan nyo naman, bago sila magtrabaho, sobrang professional nila guys. Nililinis muna nila yung area para hindi nila masira. Tatakpan nila yung semento na yan. So, tapos na mag-wall. Ayan, si Bossing. Tapos na mag-wall. So, ito na yung pinaka-finished product. Ayan. Gusto ko lang din sabihin, hindi ito isang araw ginawa. Hindi lang talaga ako nakapag-video dahil baka pagalitan na ako ng video. So, iba yung kulay na nilagay namin sa pintuan kasi yan yung gusto ng may-ari. So, all in all, 11 days po namin pininturahan itong bahay na ito. 11 days, lahat-lahat na yun. So, ayan, kinabit na yung mga pintuan. Kung makikita ninyo, glossy yung mga architraves and door frames. Ayan, yan, inispray namin yung mga frame na yan. Yung door pala, hindi namin ninisprayhan, ni-roller lang. So, tinanong ko kung bakit niro-roller. Sabi nila, para pag nag-touch up daw, hindi pangit tingnan. Kasi pag spray tapos ni-roller mo, babakat daw yun. So, ayan. Meron palang pumasok dito kanina, nilagyan nila ng mga hawakan yung pinto. Kung may makikita kayo na parang puti-puti dyan sa mga door na yan. Kamay yan ni Bossing kasi marikabok yung kamay niya. Naaalis naman yan guys. Tingnan nyo. Oh, pupunasan lang yan. Wala na yan. So, ang gagawin ulit dito is ila-light check ulit. At baka may mga tama pa. Yan, papakita ko din sa inyo yung nasa taas. So, ayan. Yun, parang shower yun. Kaya hindi yun pininturahan. Nalagyan ng parang plastic na hindi ko alam kung anong tawag. O, ayan. Goods na. So, dito sa baba, may nakita si boss na tama. Ayan, inaayos niya. So, kukunin na namin yung mga gamit namin after nito. Dahil tapos na namin yung isang buong bahay. Again, 11 days po namin ginawa yan. Ayan o, diba? Ang galing. So, kukunin na namin yung mga gamit namin. At uuwi na kami. So, ayan guys. Papakita ko lang sa inyo ulit yung before. Yung paint namin. Ayan, yung itsura nung kakarating lang namin dyan sa bahay na yan. At eto naman yung itsura after naming mapinturahan lahat. So, ayan. So, yun lang. Uwi na kami. Bye!